Panawagan sa kung sino mang nag-iingat ng part 1 ng kwento ni Rochelle, maaring ibahagi sa amin sapagkat napakarami pong naghahanap. Kasing dami rin ang nag-request na gawing iisa ang part 1 at part 2 ng kwentong ito ni Norian. Narito na ngayon, request granted, hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Ayos afternoon po sa lahat. Itago niyo lang po ako sa pangalang Norian. Tatlong araw pa lang po ako dito mula nung dumating ako at muli kami nag-away ni Mama. At mas pinili kong lumabas at magpalamig kesa makipagtalo sa kanya. May high blood na kasi si Mama at ayaw ko namang mapahamak siya dahil lang sa galit ko sa kanya. Ang totoo, hindi ko alam kung paano siya patatawarin. Pinipilit kong unawain siya pero talagang mahirap dahil kung iisipin ko kung paano nag-ugat ang problema. Talagang kasalanan niya at isa siyang napakasamang babae para sa akin. At noong araw nga na yon ay dinala ako ng aking mga paa sa kapitbahay naming sari-sari store kung saan ako bumili ng soft drinks nang may dumating na lalaki. Kumabog ang dibdib ko nang makita ko siya. Siya ang lalaking ayaw ko sanang makita o makausap, pero nakita kong may munti siyang ngiti sa kanyang mga labi. Subalit sa kanyang mga mata, banaag ko ang pagkasabik niya sa akin. Sa mga mata niya ay nakikita pa rin ang pag-ibig. Nakatitig lang siya sa akin kahit noong nasa harapan ko na siya at aminado akong na-miss ko siya. At ramdam kong mahal pa rin siya ng aking puso. Siya si Jerby. Ako ang umamik upang huwag mahalatang tensyonado ako sa aming muling pagkikita. Kamusta? Eto, binata pa rin. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo? Jerby, ayoko nang marinig yan. Excuse me. Si Jerby ang aking first love. Siya din ang aking first kiss. At napakarami pang first. At parang nanumbalik ang lahat ng kilig at pag-ibig nung sandaling yon matapos kaming magkita ulit. Makalipas ng mahaba-habang panahon na hindi namin pagkikita. Noon ko napatunayan na makalipas ng matagal na panahon at sa kabila ng napakarami ng nangyari sa buhay ko, ay malakas pa rin ang magneto ni Jerby sa akin. Noon ay umiyak na lang ako at hinayaan kong lumipas ang maling damdaming yon. Kung hindi ko man mapigil ang puso kong ibigin ulit si Jerby, alam kong mapipigil ko ang aking sariling muling magkaroon ng ugnayan sa kanya. At alam kong ito ang dapat, sapagkat hindi na ako pwedeng magmahal ulit, kahit pa sa kanya, na siya pa ring laman ng puso ko. Grade 6 lang ako nung maramdaman ko ang kakaibang damdamin iyon para kay Jerby. Nagsimula ito noong isang araw na nagpunta kami sa isang piyesta. Kaming magkakaibigan at sa piyesta na yon ay bigla na lamang nagkagulo.
May nagpaputok kasi ng baril at kaagad nagtakbuhan ng mga tao. Noon ay automatikong hinawakan ni Jerby ang kamay ko at saka niya ako inakay patakbo at habang tumatakbo kami, ay gumagapang ang kakaibang damdaming yon sa puso ko dahil magkadaop ang aming mga palad. Nagdulot ng kalituhan sa isip ko noon kung bakit mula nung araw yon na gustong-gusto ko na lagi siyang makita at makausap. Ngunit nabigyan lang ng kahulugan ng damdaming ito noong manligaw na si Jerby sa akin noong second year high school na kami. Noon din ay gusto ko nang tanggapin ang pag-ibig niya dahil alam kong mahal ko naman siya at isa si Jerby sa iilang tao lang na nakakaunawa, nagpapahalaga at nagmamahal sa akin. Siya, ang best friend kong si Buena, at ang aking Auntie Marie lang ang mga taong nagpapadama sa akin ng pagmamahal at pagpapahalaga noon. Kaya alam kong dapat ko lang tanggapin ang isinusuyong pag-ibig ni Jerby. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil sa matinding takot ko sa aking ina. Malupit si Mama sa akin noon pa. Kahit walang dahilan ay sinasaktan niya ako. Ano pa kaya kung may nagawa na akong mali? At alam kong hindi kailanman magiging tama sa paningin ng aking ina kung sa edad kong 14 noon ay magkakanobyo na ako. Sigurado akong hindi niya ako lulubayan ng sampal at sabunot. Ito rin ang mga panahon na napalagian akong nasasaktan dahil sa aking mithiin na sana buhay pa ang papa ko. Siya sana ang pinakamalakas kong kakampi. Si Papa sana ang magtatanggol sa akin sa tuwing pinagmamalupitan ako ni Mama. Kung buhay pa ang ama ko, hindi sana ako dadanas ng maraming pasakit at kaapihan mula sa aking ina. Bata pa ako nung malaman kong patay na ang papa ko. Kung hindi ako nagkakamali, siguro grade 3 ako noon, pero wala akong nakitang kabaong o wala akong natatandaang nagkaroon ng lamay. Wala akong matandaang ganon. Sa ibang bansa namatay si Papa. Pinatay. Pinugutan ng ulo dahil nagkasala ito sa batas ng bansang Qatar kung saan siya nagtatrabaho noon bilang family driver. Napatay daw nito ang kanyang amo. Ito ang natatandaan ko sa mga kwento ni Mama at ni Lola Lusing nung buhay pa siya. Third year high school na ako nang makita ko ang isang lumang Biblia sa bodega. Napaka-alikabok. Isa akong mabuting bata kahit alam kong hindi dapat naaalikabukan ang banal na aklat at lalong hindi ito dapat nilalagay sa bodega. So kinuha ko yon kahit na wala naman sa isip ko ang magbasa, ngunit binuklat ko at automatikong lumantad sa akin ang isang litrato ng aking ama. Napakaganda ng kulay dahil ang litratong iyon ay sa Qatar pa nagmula. Sa picture na yon ni Papa ay kasama ang dalawang batang Arabo na parehong masayang nakangiti. Isang babae at isang lalaki. Nang tingnan ko ang litrato ay may nakasulat pala at sa akin naka-address ang dedication. Ganito ang nakasulat. My dearest Nori, I'm with Ashraf and Sameh. They are my boss' son and daughter. Mababait sila. Kasing bait din ang amo ko.
Ka-age mo si Ashraf kasi 10 years old na rin siya ngayon. Siya yung lalaki at si Same naman yung babae at siya ay 12 years old na. Someday, anak, I hope na ma-meet mo sila kapag nakapagbakasyon kami dyan kasama sila. Study hard, my dear daughter. Ohibok. Nakadama ako ng lungkot nung sandaling yon, kapuso, pero bahagyang napakunot ang noo ko sa huling salita ni Papa sa dedication ng litrato. Yung salitang ohibok. Hindi ko alam kung ano yun noon at wala akong mapagtanungan. Hindi pwede kay Mama dahil alam kong magagalit lang siya. Gaya ng kung paano siya biglang nagalit sa tuwing mababanggit ko si Papa sa kanya. At nang muli kong mabuklat ang Biblia, isang sobre ang nakita ko. Sobre ng sulat pero walang sulat sa loob. Sobre lang, at ang sobre na yon ay nakasulat doon ang address ni Papa sa Qatar. Iniligay ko ang litrato sa loob ng sobre at saka ko ito itinago sa sisidlan ko ng mga mahahalagang kagamitan ko. Kailangan kong itago ang litratong yun upang may maiwan namang souvenir sa akin ang aking ama. Kahit yun lang matira sa lahat ng litratong sinunog lahat ni Mama noong grade 3 ako. Matapos mabitay si Papa noon sa pagkakantanda ko ay sinunog lahat ni Mama ang mga litrato ng aking ama para daw madali niyang makalimutan ang Papa ko. Wala pang 1 taon pagkatapos nun ay nakipag-asawa na si Mama kay Tito Fred na akala ko nung una ay matalik lang niyang kaibigan. At naging paksa rin ng tsismisan noon ang bigla ang panganganak ni Mama, samantalang 6 na buwan pa lang silang nagsasama noon ni Tito Fred. Ang tsismis noon ay dati na raw silang may relasyon. Pero paslit, o bata pa ako noon at wala akong nakikitang mali sa mga ginagawa ni Mama. Maliban lang siyempre sa pagiging malupit niya sa akin. Noong grade 4 ako, kapuso, ay may 2 na akong kapatid. Ang kambal na sina Yula at Yoli. Noon ay masalang humirap ang buhay ko. Hindi lang dahil may kaagaw na ako sa lahat ng bagay, kundi dahil naging katulong ako ni Mama sa mga gawaing bahay. Mabuti na lang at may isang taong nahahabag sa akin noon, ang aking Auntie Marie. Nakatatandang kapatid ni Mama at isang matandang dalaga si Auntie Marie. Siya ang tumutulong sa akin noon sa tuwing inaalipin ako ng aking sariling ina. Si Auntie Marie din ang tumustos sa pag-aaral ko mula high school hanggang tumuntong ako sa kolehiyo. Mahal ako ni Auntie Marie, ngunit may masamang salita pa si Mama tungkol sa kabutihan sa akin ng kapatid niya. Sinasabi ni Mama na matagal na raw kasing may gusto si Auntie Marie sa Papa ko at baka nga daw nagkaroon pa sila ng relasyon noong buhay pa si Papa. Noong sa Maynila pa lamang sila nakatira. Baka nga daw kaya tumandang dalaga si Auntie Marie dahil sa bigo niyang pag-ibig sa aking ama. Kung may ibang tao ang nakarinig sa mga paratang na yun ni Mama, kawawa sana ang aking Auntie Marie. Pero ako lang kasi ang pinagsabihan niya at hindi ko yun inintindi dahil walang nagagawang mabuti ang masasamang salita ni Mama. At kahit ano pang sabihin niya laban sa kapatid niya, hindi ko kailanman matututunang kamuhian si Auntie Marie, sapagkat napakabuti niya sa akin. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal at pagpapahalaga ng isang ina
na kahit kailan ay hindi ko naramdaman mula kay Mama. Second year college na ako noong sa wakas ay makalaya ako sa poder ni Mama, pero ito ay matapos niya akong bugbugin dahil sa malakas na pag-iyak ng anak niyang si Yula. Grade 2 na noon sina Yula at Yoli. Nag-away sila at muntikan nang mahulog sa hagdan si Yula. Nung umiyak ito ay naunahan ako ni Mama para kunin ito sa pagkakalambitin niya sa barandillas ng hagdanan. Pero matapos niyang maibaba si Yula ay ako ang hinarap ni Mama. Sampal, sabunot, tadyak, suntok ang ibinira niya sa akin. Ang mga paratang niya, ihuhulog ko daw sa hagdan ang anak niya, at sa bawat salitang sinusubukan kong ibigkas upang magpaliwanag ay isang sampal sa nguso ang katumbas. Dumugo ang bibig ko noon at patong-patong ang pasa sa mukha ko. Umiiyak akong tumakbo sa bahay ni na Auntie Marie at napaiyak si Auntie nung makita niya ang ayos ko. Hinila ako ni Auntie Marie sa barangay hall. Noon ay umaksyon kaagad ang kapitan. Natakot si Mama sa mga sinabi ng kapitan. Pwede daw siyang mabilanggo dahil sa ginawa niya sa akin. At hindi na raw ako dapat tumira sa poder niya. Noon na ako tuluyang nakuha ni Auntie Marie sa kanya. Matagal na akong gustong ampunin ni Auntie pero hindi siya makaporma kay Mama. Pero noon, dama ko sa yakap ni Auntie Marie ang ligaya dahil sa wakas, kaming dalawa na ang magkakasama. At hinding-hindi na ako pwede pang pagmalupitan ng aking sariling ina. Ang lugar na ito ay pinamumugaran ng malaking pamilya ni na Mama. Magkakapit-bahay lang sila. Ang bahay ni Auntie Marie at bahay ni na Mama ay bakanteng lote lamang ang pagitan. Halos lahat sila dito ay magkakamag-anak. Ang mga lalaking pinsan ni na Mama ay kinatatakutan dito at isang sumbong lang sana ni Mama sa mga pinsan niya tungkol sa pananakit sa kanya ni Tito Fred na asawa niya. Bugbog sarado na sana si Tito Fred, pero kahit minsan ay hindi nagsumbong si Mama sa pananakit sa kanya ng kanyang asawang si Tito Fred. Bakit? Dahil baliw na baliw si Mama kay Tito Fred. Kapag nag-aaway sila noon, naririnig kong binabantaan siya ni Tito Fred na iiwan siya nito. Ang ginagawa ni Mama, nagpapakumbaba siya, nagmamakaawa. Ilang beses ko nang nakitang sinampal ni Tito Fred si Mama. Pero yung galit naman ni Mama ay hindi niya mailabas kay Tito Fred. Sa akin niya ibinubunton. Ako ang sinasaktan niya, dinudusa upang mailabas niya ang sama ng loob niya sa kanyang asawa. Bahagi ng pag-iyak ko noong kayakap ko si Auntie Marie matapos ipag-utos ng kapitan na sa kanya na ako titira, ay malabis na pasasalamat dahil hindi ko na muling matitikman ang malulupit na kamay ng aking ina. Naging maligaya ako noon dahil umaluwan talaga ang buhay ko sa poder ni Auntie Marie. Ngunit hindi naman yun nagtagal. Nakapag-asawa si Tita Marie noong 41 years old na siya. Nabuntis din ngunit naging delikado ang pagbubuntis niya dahil may sakit pala ito sa puso. Gumastos sila ng asawa niyang si Tito Arnel ng maraming pera at sila ay kinapos na. Yun ang dahilan kung bakit nahinto ako ng pag-aaral noong nasa 3rd year na ako sa college. Malungkot si Auntie Marie sa nangyaring yun pero inunawa ko siya at pinasalamatan pa.
Dahil hindi naman ako makakatuntong ng kolehiyo kung hindi dahil sa kanya. Nahinto nga ako at dahil sa pagkabagot sa araw-araw na buhay dito sa baryo, ay nagkaroon na ako ng maraming panahon upang pansinin ang matagal ng panliligaw sa akin ni Jerby. Ilang taon na siyang nangungulit. High school pa kami noon. Naranasan na nga niyang makipagrelasyon sa iba, pero hindi rin nagtatagal. At kahit meron siyang karelasyon ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagiging mabuti sa akin dahil sabi niya, ako lang daw talaga ang tunay na laman ng puso niya. Kinailangan ko lang magpaalam pa sa Auntie Marie ko noon bago ko sinagot si Jerby. Ang sabi ni Auntie, mahal mo naman si Jerby, di ba? At matagal na siyang nanliligaw sa'yo. Sagutin mo na Pero huwag ka munang mag-aasawa dahil bata pa kayo. Kinagabihan nga kapuso ay dumating si Jerby at noon ko na siya sinagot. Nakita ko kung paano siya nagulat. Pero ako naman ang nagulat noong biglang idinapon ni Jerby ang mga labi niya sa labi ko. Nakakahiyamang aminin, kapuso, ngunit edad 20 na ako. Noong matikman ko ang sinasabi nilang tamis ng ulo. Napakaligaya namin ni Jerby noon sa aming relasyon. Sabi ko nga tama lang yung paghihintay ko ng matagal para magkaroon ng first love dahil alam kong siya ang itinadhana ng Diyos para sa akin. Lubos din daw ang kaligayahan niya dahil mula pa daw noon ay ako na ang pinapangarap niyang maging asawa niya at hindi na raw siya magmamahal ulit. Si Jerby ang kasama ko noon sa pagdarasal sa simbahan tuwing linggo na magsisimba kami. Ipinagdarasal namin ang kaligtasan ni Auntie Marie na malapit ng mga anak noon. Mga doktor na kasi mismo ang nagsabing delikado ang panganganak ni Auntie. Baka daw siya mamatay o baka yung bata ang mamatay. Noon kapuso ay naging mas puspusan din ang pagdarasal ko sa tuwing gabi hanggang sa maalala ko ang lumang Bibyang natagpuan ko sa bodega kung saan nakaipit ang litrato ng ama ko at ang mga anak ng amo niya. Mula kasi nang matagpuan ko ang Biblia na yun ay gumanda na ang buhay ko. Itinatabi ko pa dati yun sa tulugan ko at noon na rin ako nakalaya nga kay mama. Naisip ko lang magdasal isang gabi bago manganak si Auntie Marie habang nasa kandungan ko ang Bible na yon. Ipinagdasal ko na sana walang masamang mangyari kay Auntie Marie at sa kanyang anak. At alam mo kapuso, muling dininig ng Diyos ang dalangin ko. Ligtas si Auntie at napakalusog ng batang iniluwal niya. At isang araw kapuso ay nagulat ako. Kasi bigla na lang akong niyayaya ni Jerby na magpakasal na raw kami para magkaroon na rin daw kami ng baby. Nakadama kasi siya ng inggit nang magsilang ng cute na baby si Auntie Marie kahit 41 years old na siya noon. Sa totoo lang marami pa akong gustong gawin sa buhay ko noon. Gusto kong maranasan na magtrabaho, yung pinapasweldo ng kinsenas at katapusan, yung naka-uniform ako. Kahit sales lady lang sa isang department store. Kaya lang hindi yon ang tamang pagkakataon noon para magpakasal dahil kapapanganak lang ni Auntie at kailangan niya ng tulong ko at kaya nga ang kagustuhan kong magtrabaho ay hindi pa rin napapanahon noon.
Sinabi ko ang lahat ng yun kay Jerby at naunawaan naman niya ako. Ang sabi pa niya ay maghihintay siya kung kailan ako magiging handa na pakasalan siya. Ang sabi pa niya, tandaan mo ito ha, hindi ako mag-aasawa ng iba. Ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Kahit anong mangyari, Nori. Ikaw lang. At tandaan mo ang sinabi kong ito. Talaga? Oo. Ay ikaw. Tanong niya. Ganon din ako, Jerby. Ikaw lang at wala nang iba. Pangako? Oo, pangako. Nangangako ka rin ba na kahit nang mangyari, ako lang? Tanong ko sa kanya. Itinaas pa niya ang kaliwang kamay niya. Pagkatapos ay idinikit naman niya ang kanang palad niya sa tapat ng kanyang puso. Pangako, mahal ko. Ikaw lang, walang iba, magpakailanman. Noong mga panahong ito din, humagipit ang isang napakalakas na bagyo na sumira sa malaking bahagi ng bahay na minanapan ni Auntie Marie sa mga magulang niya. Yun kasi ang napunta sa kanya. Ang mga kapatid niya ay lupaing bukid at solar. Siya ay solar lamang at yung bahay na luma. Dahil halos masira nga ang buong bahay noon, ay napilitan si Tito Arnel na ipagawa ang bahay. Noon ay gumawa din sila ng temporary na banyo sa labas, malapit sa poso. At sa banyo na yon muling nasira ang buhay ko. May isang hapon na nagmamadali si Tito Arnel dahil may kausap siyang tao sa bayan. Ako noon ang nasa loob ng banyo at naliligo. Sa paglabas ko ng banyo, nakaantabay na si Tito Arnel at nakatapis lamang siya ng tuwalya. Kaya lang kapapasok pa lang niya ng banyo nang marinig kong kumalabog siya sa loob ng banyo at saka umungol na parang nasaktan. Sinilip ko siya at nakita kong nakasalampak siya sa batuhang sahig ng banyo. Pinasok ko siya ng banyo upang alalayan kahit na nakabrief lang siya noon. Pero sabi niya, nahilo lang daw siya. Baka daw sinumpong lang ang high blood niya, pero okay na raw siya. So lumabas na ako ng banyo pero bumulaga sa akin si Mama na may hawak na timba. Iba ang tingin niya sa akin. At sa banyo kung saan naroon si Tito Arnel, malanti. Narinig kong sabi niya. Kinutuban na ako ng masama noon pero hindi ako nag-react. Alam kong iba na ang takbo ng maruming utak ng aking ina noon. Ang hindi ko inaasahan, kapuso, ay ikinalat pala ni Mama ang kutob niyang may ginagawa kaming masama ni Tito Arnel. Maraming naniwala dahil nga kapapanganak lang ni Auntie Marie noon. Ngunit sa lahat ng taong naniwala, hindi ako makapaniwala na pati ang boyfriend kong si Jerby naniwala sa chismis na yon na ikinalat ng sarili kong ina. Iniwasan ako ni Jerby at yun ay naging sobrang napakasakit para sa akin. Pasalamat ako, kapuso, dahil hindi naniwala si Auntie Marie sa ikinalat na chismis ng aking ina. Siya pa ang nag-utos sa akin na lumayo muna para hindi masira ng tuluyan ang buhay ko. Noon din ay tumawag si Auntie
Marie sa kaibigan niyang si Manang Melba sa Maynila. Agad namang sinagot ni Manang Melba ang tawag kaya't napabilis ang aking pagluwas ng Maynila. Ang maganda, dati nang nakahanap ng trabaho para sa akin si Manang Melba. Noon natupad ang pangarap kong maging sales lady sa SM Department Store. Ngunit hindi ako lubos na masaya noon dahil duguan ang puso ko dahil kay Jerby. Hindi ko na siya nakausap bago ako umalis. Ang pag-alis kong yun ay parang hindi na ako babalik. Dahil dala ko lahat ng gamit ko. Pati ang mga importanteng dokumento gaya ng birth certificate, diploma at mga pictures ko, kinuha ko lahat. Sa totoo lang, wala na talaga akong balak bumalik. Bakit pa ako babalik? Sirang-sira na ang imahe ko. At ultimong boyfriend ko, naniwalang sira na nga ako. Masakit ka puso. Napakasakit ang nangyari sa akin at noon muling umugong sa guni-guni ko ang minsang sinabi ni Mama noong magtatapos na ako ng elementarya. Bigla kasing nawala sa sampayan ng bagong damit na isusuot ko sa graduation ko. Binili yon ni Auntie Marie para sa akin. At habang umiiyak ako sa paghihinagpis dahil sa nawala akong bagong damit, narinig kong sinabi ni Mama ang mga salitang ito. Nagsisimula ng malasin ang buhay mo, Nori. Kasama na siguro yan sa mga sumpa ng pamilya ng Arabo na pinatay ng ama mo. Siyempre, anak ka ng tatay mo. At kadamay ka sa sumpa ng pamilya ng amo mo o pamilya ng amo niya na pinatay niya. Kasama ka doon, kadamay ka doon. Kaya mamalasin ka rin buong buhay mo. Sa totoo lang, kapuso, hindi lang sa physical ako tinorture ni Mama noon. Pati mental, emotional. Tama bang sabihin niya sa akin yun sa mura kong edad? Gayon po man, sa totoo lang, kapuso, ay naniwala ako na baka nga isinumpa nga kami ng pamilya ng napatay ni Papa. Si Mama, obviously nadamay din dahil mula nang mag-asawa siya ulit, ay nagkamalas-malas na rin ang buhay niya. Sinasaktan siya ni Tito Fred, inililihim lang niya. At alam kong karma na rin yun sa kanya. Minsan ay nabanggit ko kay Manang Melba isang araw na wala kaming mapagkwentuhan. Nagulat nga lang siya dahil hindi pala niya alam na nabitay ang papa ko sa Qatar. Sandali nga siyang natahimik noon at para bang nag-isip pa. Hindi ko maalala na may binitay na taga Cagayan, sabi niya. Matagal na pa kasi yun, Manang. 9 years old pa lang po ako noon, sabi ko. Ang sagot niya, sabagay iba kasi ang kultura ng mga Arabo. Baka nga may ginawa silang ritual upang isumpa ang pamilya ng pumaslang sa kapamilya nila. At syempre ang tanging paraan para matanggal yung sumpa ay yung makahingi ka ng tawad sa kanila. Sabi pa niya. Pero nabayaran naman po ng papa ko yung kasalanan niya. Binitay nga po siya doon. Sabi ko, ngunit ang sagot niya ay maraming tanong na hindi ko naman nasagot dahil bata pa nga talaga ako noon at ayaw ng mama ko na pag-usapan ang tungkol kay Papa. Nagagalit siya kaya talagang hindi na nadagdagan pa ang kaalaman ko tungkol sa aking ama. Nakilala ko si Oni, isang salesman din sa department store at siya'y nanligaw sa akin. May itsura naman si Oni pero hindi pa talaga handa ang puso ko noon na magmahal ulit. Minsan ay sinama ako ni Oni sa kanila, birthday ng mama niya.
Isa sa mga bisita noon ay ang kapitbahay nilang fortune teller o manghuhula. Hinamon ako ni Oni na magpahula matapos ng kainan sa bahay nila. Sinubukan ko naman at nagtaka ako kung bakit alam niyang kinamumuhuyan ako ng sarili kong ina. At hindi namin kapiling ang aming ama o ang aking ama. Hindi ako nagsasalita dahil ayaw ko siyang bigyan ng idea tungkol sa pagkatao ko dahil kung talaga manghuhula niya, malalaman niya kung sino ako. Nalungkot nga lang ako nung sabihin niyang, "Mabigat ang buhay mo, Norian. Wala akong nakikitang maganda. Matagal ang magiging buhay mo, ngunit hindi ito magiging masaya. Dahil may nakakapit na masamang espiritu sa pagkatao mo." Yun ang sabi niya sa akin. Noon ay nagtanong ako, ano po ang kailangan kong gawin? Kailangan mong humiwing ng tawad dun sa mga nagawan mo ng kasalanan. Pero wala naman po akong inagrabyadong tao. Mabuti po akong tao, sagot ko. Hindi ko maipaliwanag, Norian, pero ito talagang nakikita ko, sabi niya. Noon ay napilitan na akong magkwento tungkol sa aking ama. At pagkatapos noon ay nagsalita siya. Tama, Norian. Buong pamilya ng ama mo ang isinumpa. At ang nakikita kong paraan lang ay ang makahingi ka ng tawad sa nabiktima ng iyong ama. May isang umaga ng linggo na kagagaling kong magsimba sa Quiapo. Bumili ako ng sampagita para sa altar ni Manang Melba at kasalukuyan na akong kumukuha ng pera sa wallet ko nang biglang may lalaking lumapit at kay bilis niyang inagaw sa akin ang wallet ko. Nabigla ako at hindi ako nakaimik. Yung batang nagtitinda ng sampagita ang nagsisigaw at mayroon namang isang lalaking humabol dun sa mandurukot. Ang sabi ng bata, sundan namin ang lalaking humabol dun sa mandurugas. Kaso nasalubong na namin yung lalaki at ang sabi niya ay wala na. Mabilis daw tumakbo ang mandurukot at lumusot sa mga eskinita. Noon ay iniwan na rin ako ng bata at binawi niya sa akin ang sampagitang hindi ko naman kasi nabayaran dahil wala na nga akong pera. Napaluhan na lang ako noon at sinimulan ko ng maglakad dahil wala na rin akong pamasahe. Sa paglalakad ko sa sidewalk ng mga buildings ay napansin ko ang maliit na prayer book ko na nakakalat sa gilid ng sidewalk. Pinulot ko yun dahil sure ako na akin yun. Kulay red kasi at may nakasulat na initial ko. Miss, sa'yo ba yan? Tanong ng gwardya. Paglingon ko sa gwardya ay nakita kong hawak pa niya ang ID ko. Sa'yo nga. Sabi niya sabay abot ng aking ID. Nahulog yan dun sa lalaking tumatakbo kanina. Tingin ko nadukutan ka. Sabi pa ng gwardya. Oo, sagot ko pero napako ang tingin ko sa isang poster na nakadikit sa salamin. Ang nakasulat, Urgent. Sales ladies for Doha, Qatar. Fly now, pay later. Biglang kumabog ang dibdib ko noon, kapuso, at kinilabutan pa ako. Bakit doon nahulog ang ID at prayer book ko? Bakit doon sa recruitment agency na yon?
Noong oras din yun, Kapuso, ay nag-inquire ako at malugod akong in-interview ng clerk na naroon at dahil nga sa urgent ang pangangailangan nila at sales lady naman ako at nasa akin ang mga qualities na kailangan nila, inapura nila akong mag-process ng papers ko at ang resulta na lang daw ng medical ang maaaring maging rason para hindi ako matuloy kung hindi papasa ang medical check-up ko. Wala namang masyadong gastos at may ipon naman ako kaya hindi ko nga nasabi kay Manang Melba ang tungkol doon nung nag-aayos pa lang ako ng mga papeles ko. Sinabihan ko lang siya noong pumasa na ako sa medical exam at visa na lang hinihintay ko. Umiyak si Oni nung magpaalam ako sa kanya. Mahal na raw kasi niya ako at masakit sa kanyang iwanan ko siya. Ang problema naman kasi noon ay bilang kaibigan lang ang pagtingin ko kay Oni. Noong sigurado nang ang flight ko ay tumawag ako kay Auntie Marie. Hindi siya sang-ayon sa pag-alis ko. Ang punto niya bakit daw sa Qatar pa kung saan binitay ang papa ko. Sinabi ko kay Auntie na walang kinalaman kay papa ang pag-alis ko. Sinabi kong sinunggaban ko lang ang magandang pagkakataong makapagtrabaho sa abroad, ngunit ang totoo'y tiwala kasi ako sa instinct ko noon at sa andar na mga pangyayari. Gusto kong paniwalaan ang opinyon ng manghuhula at susubukan kong hanapin ang pamilya ng nabiktama ng aking ama at hihingi ako ng tawad sa kanila. Totoo man o hindi ang sinabi ng manghuhula, wala namang mawawala sa akin kung gagawin ko yon. Lalo na kapag pinagmamasdan ko ang litrato ni Papa kasama ang mga anak ng amo niyang sina Ashraf at Sami. Ang cute nila at halatang mabubuti naman silang tao. Alam kong naging napakasakit sa kanilang pagkawala ng kanilang ama dahil kay Papa na ayon sa kwento ni Mama noon, ay hindi naman daw sinasadyang mapatay ni Papa. Dinipensahan lang daw ni Papa ang sarili niya dahil siya ang madedihado kapag nagpagulpi siya sa ama ni Ashraf at Sami. Walang masama sa paghingi ng tawad. Hindi po ba? At isa pa, mahigit pa sa triple ang susweldohan ko sa Qatar kumpara sa sinusweldo ko sa SM. Hindi ba't magandang dahilan yon para tumuloy ako sa pag-a-abroad? Kaya tumuloy nga ako, Kapuso. Maganda ang kinasadlakan naming trabaho, pati ang tirahan namin. Libre ang tirahan at dati nang may mga gamit. Pagkain lang ang aming binibili. Napakadali din ang trabaho. Mas mahirap pa nga sa SM. Mahirap lang umunawa ng mga salitang Arabo pero kahit papano'y nakakapag-English naman sila. Very poor nga lang. Kaya't sabi ng manager ay kami ang kailangan mag-adjust. Mag-aral kami ng Arabic at sa tulong ni Manang Carol na taga Isabela na kaagad ko ring naging ka-vibes ay nagkakaroon din naman kami ng pakonti-konting learning sa Arabic language. Matagal na kasi si Manang Carol doon kaya't bihasa na siya sa Arabic. Doon ko na rin nakilala si Vincent, isang gwapo, moreno, matangkad at machong bodigero na tubong Marinduque. Kaagad siyang nagpapansin sa akin noong unang araw pa lang namin sa trabaho. Orientation pa lang noon. Agad din namang tumibok ang puso po para kay Vincent. Pamatay kasi talaga ang smile niya at ang lakas ng dating niya sa height, body build at kulay ng balat niya. Masasabi kong isa si Vincent noon kung bakit gustong-gusto ko na sa trabaho ko at lalong nagiging magaan ang lahat. Masasabi ko rin noon na tuluyan na sigurong mabubura sa puso ko si Jerby kapag humantong sa maganda ang ugnayan namin ni Vincent.
At sa pagdaan ng mga araw na marami nang nakakapansin na nagkakamabutihan na kami ni Vincent, noon na binasag ni Manang Carol ang katahimikan niya. Kinorner niya ako minsan at kinausap. Ang sabi niya, "Norian, mag-ingat ka kay Vincent. Marami nang nabiktima dito yan. Paiibigin ka. Kukunin ang puri mo. At saka kanya iiwan sa ere. Kaya mag-ingat ka, Norian." Dahil sa narinig kong babala sa akin ni Manang Carol at iba pang datihan na sa trabaho, ay sinikap kong iwasan na lamang si Vincent. Pero napansin niya ito kaya't isang araw ay hinarang niya ako. At ang sabi niya sa akin, "Alam ko, Norian, nakarating na sa'yo ang paninira tungkol sa akin." Sabi niya ngunit iniwan ko siya ng walang salita pero hinawakan niya ang kamay ko. Oo, inaamin kong nagka-girlfriends ako dito. Pero matagal na yon. Yung huli, matagal na. At hindi ako ang nang iwan. Nagkataon lang na hindi ako perpektong tao. Nagkakamali din ako. Noon kapuso ay sinagot ko si Vincent. "Vincent, hindi mo kailangang magpaliwanag. Isa pa, kung manliligaw ka man sa akin, hindi rin kita sasagutin dahil may boyfriend ako sa Pilipinas." Palusot ko na lang. Hindi na siya nagsalita kaya't malaya ko na rin siyang iniwan. Noong sumapit ang day off ko ay nagkataong kasabay ko si Manang Carol sa day off. Siya ang nagsabing ipapasyal niya ako. Dinala ko ang sobre kung saan nakasulat ang dating address ni Papa ko, pati yung picture. At nung nasa labas na kami ni Manang Carol at medyo naboboring na kami sa isang public park, ay inilabas ko yung sobre at saka yung litrato. Manang, alam mo ba itong address na ito?" Tanong ko sabay pakita sa kanya yung sobre. Alam ko yung place na yan pero bakit ba? Tsaka sino ba yung taong yan?" Tanong niya dahil nabasa niya ang pangalan ni Papa doon. Hindi pa ako tiyak noon kung safe ang sikreto ko kay Manang Carol kaya nagsinungaling ako. "Uncle ko po yan," sagot ko. Noon nga kapuso ay sinamahan ako ni Manang Carol sa address na nasa sobre pero parang nililindol ang dibdib ko noon sa matinding kaba. Parang bigla ay nagkaroon ako ng takot. Paano pag saktan ako ng pamilya ng napatay ni Papa? Paano kung idamay nila ako, gantihan nila ako? Ang takot na ito ay naging dahilan kung bakit ako umatras noong nasa harap na kami ng mismong malaking bahay na yon. Sakto ang address na nasa sobre. Inusisa lang ako ni Manang Carol noong bigla akong umatras. Pinili kong huwag magkwento. Pero nung palayo na kami sa bahay na yon ay may narinig akong malakas na boses ng lalaki. "Marhaban!" sigaw niya. Yun ay paraan ng pagbate, katumbas ng hi o hello. Paglingon namin ay isang lalaking matangkad at guwapo ang nakatingin sa amin. "O halika na, pag-iisipan tayo ng masama kapag hindi natin kinausap yan," sabi ni Manang Carol. Habang papapalapit kami sa lalaki ay nakatitig ako sa kanya. Ganon din siya sa akin. Sigurado ako na siya si Ashraf. Halata sa features ng mukha niya kahit bata pa siya noon sa litratong nasa akin. Lalo akong natakot dahil hindi niya inalis ang titig niya sa mukha ko. At sobra ang naging takot ko kapuso ng paglapit ko sa kanya, ay bigla niya akong hinawakan. "Limadha kaif," narinig kong sabi niya. Bakit daw ako natakot? Nakangiti siya noon, pero nakahawak na ako sa kamay ni Manang Carol.
Nag-usap sila Arabic. "Don't be afraid, Nori," narinig kong sabi niya sa English. Nagtaka ako dahil alam niya ang pangalan ko. "You know my name?" sabi ko. "Yes, I know your name. You are daughter of Norman." Nakangiti pa rin sabi niya nang mapansin kong may matandang lalaking lumabas sa gate ng bahay. Isang matabang lalaki at matanda na. "That's my father. Let's go inside," sabi niya. Nagtaka ulit ako. "That's your father?" tanong ko ulit. "Yes," sagot niyang nakangiti pa rin. "Wait, are you Ashraf?" tanong ko. "Yes, I'm Ashraf Sadul," sagot niya. Is he your real father?" tanong ko ulit dahil nga ang alam ko'y patay na ang tatay niya. Napatay nga ng papa ko. At ang sagot niya, "Yes, he is my father. And your father and my father are friends," sagot niya. Lalo akong nalito kapuso kaya't noon ko na isinatinig ang kanina ko pa gustong sabihin. "But I thought your father's dead." Medyo nanlaki ang mga mata niya noon. Mahina rin niyang nasambit ang salitang balid. Negatibong reaksyon yon pero muli siyang ngumiti. Noon ay nakalapit na sa amin ang matandang lalaki. Sinabi ni Ashraf na ako ang anak ni Norman. Ngumiti ang matanda at nagsalita ng Arabic. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya, kaya tiningnan ko si Manang Carol upang i-translate niya yun sa akin. "Kumusta daw ang father mo? Namimiss na raw niya." Noon kapuso ay nagtaka na naman ako dahil doon ay inalabas ko na ang litrato nila sa bag ko. "Is this you?" tanong ko kay Ashraf. Napakalutong ng tawa niya nung makita niya ang litrato niya nung bata pa siya. Yun kapuso ay pagkumpirma na siya ngayon. Pero nagulat ako nung akayin nila kami papasok ng bahay. Tumakbo sa loob ng silid niya si Ashraf at paglabas niya ay may dala din siyang litrato. At ang tanong niya, "Is this you?" Nagulat ako nang makita ko ang litrato namin ng papa ko noong maliit pa ako. Pinadala yon ni Mama noong nasa Maynila pa kami. Noon ay parang gusto ko nang umiyak pero nakangiti si Ashraf at ang tatay niya. I need to ask you a question," sabi ko. "Okay, ask me," sagot niya. Hirap siya sa English pero naiintindihan ko naman. "Ashraf, your father is alive." "Then what about my father? Where is he?" "I don't know," mabilis niyang sagot. "Is it not true that he was beheaded?" No. Norman is a good person. Why? Beheaded? Why? Why you don't know where is your father? He is your father? Parang nalilito niyang tanong. Tsaka nagsalita ng Arabic sa tatay niya. Nakita ko ang expression ng tatay niya. Expression ng disappointment sa mukha ng matanda. Pero noon kapuso ay napapaiyak na ako. Dahil nakakaramdam ako ng pag-asa na buhay ang papa ko. Kasunod ng kapuso ay may tinawagan si Ashraf. Pagkatapos ay pinasa niya sa akin ang telepono. "That's my sister. Your father is a driver," sabi niya. Nanginginig ba ng kamay ko noon kapuso ay kinuha ko ang telepono at babae ang nasa kabilang linya. "Are you Nori?" tanong niya. "Yes, ma'am, I'm Nori," sagot ko. "You want to talk to your father?" tanong niya. "Yes," sagot ko. Pagkatapos ay narinig kong binigkas niya ang salitang wakafa
nang ibig sabihin ay stop. Siguro noon ay nagdadrive si Papa at pinatigil muna niya ang kotse. At pagkatapos noon, narinig ko na ang boses ni Papa. Hello? Sino ito? Nanginginig pa rin ako noon, kapuso. Si Norian po ito? Kayo po ba ang Papa ko? Tanong kong hindi ko na napigilan ng pagkahulog ng luha ko. Sandali siyang natahimik, pero nung magsalita, umiiyak din. Anak, ikaw ba talaga yan? Bakit nandyan ka? Hinahanap mo ba ako, anak? Hindi kami nakapag-usap ng matagal ni Papa noon dahil nasa sasakyan sila at malilate na raw si Same sa appointment niya. Nasa Dubai sila doon dahil naroon ang negosyo ni Same at kinuha niyang driver si Papa kaya nasa Dubai na rin si Papa noon. Nangako si Papa na pupuntahan niya ako sa susunod na linggo sa trabaho ko at iyon ay tinupad naman niya. Hindi ko nga lang siya naasikaso kaagad dahil naka-duty pa ako noon at nagbabantay ang aming supervisor. Hinintay ako ni Papa na matapos ang trabaho ko. At pagkatapos noon ay noon ko pa lang siya nayakap ng matagal habang kaming dalawa ay umiiyak. Sa isang restaurant kami nag-usap at doon siya nagkwento ng mga kawalang hiyaan ni Mama. Hinanap ko kayo noong umuwi ako matapos ng unang kontrata kong 3 taon. Pero hindi ko alam kung saan kayo matatagpuan. Hindi ko alam kung saan ang totoong lugar ng pamilya ng mama mo. Alam kong Cagayan pero hindi ko alam kung anong bayan, kung anong barangay. Tinangay ng mama mo ang lahat ng perang pinaipon ko sa kanya ng 5 taon na papatayo sana ng bahay natin. Napakawalang hiya ng mama mo. Pagkatapos, nakatanggap ako ng sulat mula sa kanya noong bumalik na ako ng Qatar. Sinabi niyang nag-asawa na siya ng iba at kalimutan ko na siya. Pero teka lang, Papa, saan ba talaga tayo nakatira dati? Tanong ko. Sa Maynila. Doon kami nagkakilala ng mama mo. Doon kami ikinasal at doon ka rin ipinanganak. 4 na taon ka lang nung umalis ako papuntang Qatar. Pero pagbalik ko after 5 years, wala na kayo. At hindi ko alam kung saan kayo hahanapin. Ang sabi ni Mama nung maliit pa ako, napatay mo daw ang amo mo. Binitay ka daw. Kaya nag-asawa siya ng iba. Napamura si Papa sa sinabi kong yon. Pero pagkatapos nun ay nagtanong siya, sinong inasawa ng mama mo? Si Fred Mariano? Napatingin ako sa kanya. Siya nga po. Bakit kilala niyo? Tanong ko. Iyon ang unang boyfriend ng mama mo. At alam ko, kahit na noong mag-asawa na kami ay mahal pa rin niya si Fred. Kaya siguro siya gumawa ng paraan para tuluyan na akong mawala sa buhay niya. Napakawalang hiya. Noon ay nagkwento ako tungkol kina Mama at Tito Fred pero pinigilan ako ni Papa at ang sabi niya, hayaan mo na anak. Nag-asawa na rin ako ng iba. May 2 ka ng kapatid. Nasa Bulacan sila. Mabait ang tita Nora mo. Sasabihin ko sa kanya na nagkita na tayo. Sabi niya. Noon ay ngumiti ako dahil nalaman kong masaya rin naman pala ang papa ko. Noon ay hinawakan ni Papa ang kamay ko at nung tingnan ko siya, sa mga mata niya ay para siyang maiiyak. At ang sabi niya, napakasaya ng araw na ito, anak. Ang bait talaga ni Ala.
Noong gabing yun ay isinama ko ni Papa kina Ashraf. Doon kami natulog. Talagang kay buti ng relasyon ni Papa sa pamilya ni Ashraf. Talagang para siyang miyembro ng pamilya, palibhasa kasi napakatagal na ni Papang naglilingkod sa kanila. Nagulat lang ako nang biglang tanungin sa akin ni Papa kung may boyfriend akong iniwan dito sa Pilipinas. Sinabi kong wala. Ang sagot niya, gusto ka raw maging asawa ni Ashraf. Natigilan ako. Mabait ang pamilyang ito, anak. Hindi ka magsisisi kapag naging asawa ka ni Ashraf. Kilalang kilala ko yan mula pa nung maliit siya. Pero Papa, alam mo naman yung kultura natin, di ba? May ligawan portion, sabi ko. Ngumiti si Papa. Sinabi ko yun sa kanya at yun nga, nagpapaturo na sa akin kung paano manligaw. Sa totoo lang, hindi ako komportable noon sa usapan namin ni Papa. Pero kinabukasan, bago kami umalis ni Papa upang ihatid niya ako sa tirahan namin, ay lumapit si Ashraf at may ibinigay sa akin. Isang napakagandang gintong singsing. Napatangin ako kay Papa. Nakangiti si Papa. Tumango-tango. Ang sabi ni Ashraf, I will court you, Nori, because I want to be your husband. Natapos ang kontrata ko sa Qatar after 2 years. Umuwi kami ni Papa dito sa Pilipinas pero sa Bulacan kami tumuloy sa bahay nila. Bali nag-leave lang si Papa noon upang masamahan niya akong umuwi. Tama ang sinabi niyang napakabait ng asawa niyang si Tita Nora. Napakalambing. Anak ang tawag niya sa akin at ayaw niyang tita ang tawag ko sa kanya. Gusto niya mama. Matapos ng 1 linggo ko doon, nagtungo naman ako dito upang kumprontahin si mama. Hindi ako nagte-text kina Auntie Marie na nandito na ako sa Pilipinas. Gusto kong masorpresa sila. At pagdating ko nga dito sa bahay ni na Auntie Marie, ako tumuloy at nadatnan ko sila ni Mama sa terrace. Nakatingin lang sa akin si Mama. Yumakap ako kay Auntie Marie. Inutusan niya akong magmano kay Mama, pero hindi ko siya sinunod. Tumulo na noon ang luha ko. Luha ng galit. Sige na, Nori. Magmano ka sa mama mo, sabi niya. Pero ang sagot ko, nanay na sinungaling. Nori, huwag kang ganyan. Matuto kang magpatawad at magpakumbaba. Narinig kong sabi ni Auntie Marie. Sa bagay, dapat nga ako magpasalamat dahil sa mga ginawa mo sa akin, Mama. Dahil sa ikinalat mong chismis noon, lumayas ako dito. Nagpunta ako ng Maynila. At mula Maynila nagpunta ako ng Qatar, kung saan ko natuklasan ang napakalaking kasinungalingan mo. Sa makati at masama mong bunganga, pinatay mo ang papa ko. Pero ang totoo, buhay siya. Buhay na buhay. Noon na hinawakan ako ni Auntie Marie dahil ang alam niya ay sasaktan ko si Mama. Ang sama mong ina. Wala kang kasing sama. Noon ay parang nanlambot si Mama. Pumasok ka muna doon, Nori. Hinahay blood na ang mama mo, sigaw niya. Noon ay sinunod ko naman siya. Narinig ko pang sinigawan ni Auntie Marie si Tito Fred upang humingi ng tulong. Umiiyak pa rin ako noon at kahit alam kong masama ang lagay ni Mama, ay hindi ako nakaramdam ng pagkaalarma. Dahil nagbabaga ang galit sa dibdib ko. Nagsisisi ako na siya ang naging ina ko.
Hindi naman siya dinala ng ospital. Madalas lang daw siyang ganon, nahihilo. Pinagbawalan ako ni Auntie Marie na kausapin ng ganon si Mama. Pero nung pangatlong araw ko dito, dumating si Mama. Ako ang dinayo niya dito sa bahay ni Auntie para pagsalitaan ng masasama. Wala kang utang na loob, Nori. Kahit naging masama ako, utang mo pa rin sa akin ang buhay mo. Dahil hindi ka naman mabubuhay dito kung hindi dahil sa akin. Kaya wala kang karapatang sumbatan ako sa mga nagawa kong mali. Sigaw niya sa akin. Noon ay lumabas ng sala si Auntie Marie mula sa silid nila. Bakit, Mama? Bakit ipinakiusap ko ba sa'yo noon, nagbuhayan mo ako? Kung alam ko lang na ikaw ang magiging ina ko, mas pinili ko pa sigurong huwag na lang mabuhay. Dahil ikaw pa lang ang ina na nagbigay ng pinakamasasamang alaala at karanasan sa kanyang anak. Sigaw ko din sa kanya pero namagitan si Auntie sa amin. Lalo na nung umarte na namang nahihilo siya. High blood din na naman. At nung araw nga na yun, dinala ako ng aking mga paa sa kapitbahay naming sari-sari store kung saan ako bumili ng soft drinks upang makapagpalamig nang may dumating na lalaki. Kumabog ang dibdib ko nang makita ko siya. Siya ang lalaking ayaw ko sanang makita o makausap. Siya ang lalaking nagbitaw ng pangako sa akin na kahit anong mangyari, kami pa rin hanggang huli. At siya din ang lalaking pinangakuan ko na kahit anong mangyari, siya lang, kahit anong mangyari, siya lang. Siya ang aking first love, first kiss. Siya sa Jerby. At nung paglapit niya, may munti siyang ngiti sa mga labi niya. Pero sa mga mata niya, banaag ko ang pagkasabik niya sa akin. Sa mga mata niya, nakikita ko ang pag-ibig. Nakatitig lang siya sa akin kahit anong nasa harapan ko na siya at aminado akong na-miss ko rin siya. At ramdam kong mahal ko pa rin si Jerby. Ako ang unang umimik upang huwag mahalatang tensyonado ako sa muli naming pagkikita. Kaya ako ang unang nagsalita. Kamusta? Eto, binata pa rin. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Nakalimutan mo na bang sinabi ko sa'yo? Jerby, ayoko nang marinig yan. Excuse me. Sa sandali naming pag-uusap ni Jerby sa harap ng tindahan, ay sinabi niyang ako pa rin. Ako pa rin ang kanyang mahal. Nanghingi siya ng tawad. Ang sabi pa niya, hinintay niya ako ng matagal dahil nararamdaman daw niyang babalik ako. At gaya ng aming pangako sa isa't isa, ay kami pa rin sa huli. 5 araw lang ako dito. Babalik din ako ng Bulacan, sa bahay ni Papa. After 1 week ay babalik din kami ng Middle East dahil may trabaho si Papa sa Dubai. At ako, may asawa ako sa Qatar. Si Ashraf Sadul. Sa sandaling binabasa niyo po ang kwentong ito, kung papalarin magmabasa nga ay sigurado pong nakabalik na kami ng Middle East. Hindi na kami muling nakapag-usap ni Jerby dahil nung huling 2 araw ko sa bahay ni Auntie Marie ay sinadya kong iwasan si Jerby dahil ayaw kong muling mag-apoy ang pag-ibig ko para sa kanya at alam kong yun ang tama dahil ako po'y may asawa na.
Ikinasal kami ni Ashraf sa Office of the Consulate General. Naging mabusisi man ang proseso pero ayos lang dahil mapagmahal at mabuting tao si Ashraf. Nung una ay nahirapan lang ako sa pag-a-adjust sa maraming bagay dahil sa malaking pagkakaiba ng aming kultura. Pero noon lang yon. Ngayon ay pareho na kami ng relihiyon dahil Muslim na rin ako. Sadya lang sigurong si Ashraf ang nakatadhana para sa akin at iyon ay kailangan kong tanggapin at iyakapin ng buong puso. Nakakapanghinayang man ang aking first love pero sapat na sigurong si Jerby ay manahan lang sa aking alaala bilang siyang kauna-unahan kong pag-ibig. Hanggang ganun na lang. Anyway, hanggang dito na lamang kapuso at sana'y makapag-iwan din ang kwentong ito ng aral at inspirasyon sa lahat ng nakarinig nito. Hangad kong sana'y patuloy pa ang paglaganap ng inyong programa upang magkaroon pa ng pagkakataon ang mga kagaya kong makapaglahad ng kanilang kwento ng buhay at pag-ibig. Gumagalang at lubos na nagpapasalamat, Nori Ann. Dear Kuya Bono, sabi nila, you are the driver of your own life. Don't let anyone steal your seat. Mula nung matuklasan ko kung paano ako niloko ng sarili kong ina at ng lalaking pinagkatiwalaan ko sa mahabang panahon, at napagtanto ko din kung paano sila nagdulot ng pahirap sa akin, dahilan upang maging miserable ang buhay ko noon, naging guiding rule sa akin ang kasabihang ito. Ikaw ang driver ng buhay mo. Huwag mong hayaang manakaw ang upuan mo. 26 ako, Kuya Bono, noong ikasal ako kay Ashraf. At sa kabila ng pagkakaiba namin ng maraming bagay, lalo na sa kultura at paniniwala, at nasa ibang bansa ako, ikinintal ko sa isip ko na dapat hawak ko pa rin ang buhay ko. Ako pa rin ang driver ng sarili kong buhay. Pero makaraan ng kulang 2 taon mula nung makipag-asawa ako sa isang Qatari, ay natagpuan ko ang sarili kong nabuntis ng ibang lalaki. Magandang oras mga kahugot, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Nori Ann at narito ang pangalawang yugto ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Mabait si Ashraf, Kuya Bono. Gwapo pa, syempre, pero mas gwapo sa kanya ang best friend niya na si Sayed. Nagtaka lang talaga kung bakit wala si Sayed noong ikasal kami ni Ashraf. Kasal na kami ni Ashraf noong umuwi kami ni Papa dito sa Pilipinas, pero bumalik din kami kaagad. Nauna ako kasi sa Qatar ako, si Papa naman sa Dubai. Pagdating ko ng Qatar, sinalubaw ako ni na Ashraf sa airport. Kasama niya si Imad na driver niya. May sakit kasi si Ashraf, Kuya Bono. Meniere's disease at hindi advisable sa kanya ang magmaneho dahil bigla-bigla siyang nagkaka-vertigo.
That day, sinabi sa akin ni Ashraf na hindi na kami tutuloy sa bahay nila sa Arayan dahil binigyan na siya ng bahay malapit sa masraan nila na sakop naman ng Alcor. Ang masraan sa kanila, Kuya Bono, ay parang farm. Mayroon silang magandang rest house doon, may swimming pool. Doon na kami dumiretso noon sa bahay namin sa Alcor, Kuya Bono, at sa loob ng kulang 2 taon ay nagsilbi akong kadama at iyaya ng asawa ko. Sa maniwala at sa hindi, Kuya Bono, sa loob ng kulang 2 taon naming magkasama, ay 2 beses lang kaming sumubok na magtalik. Una, noong bagong kasal kami. Sa bahay pa ng magulang niya nangyari yon, pero hindi naman natapos dahil hindi siya tinigasan. Hindi ko lang pinansin noon, Kuya Bono, kasi baka ako nahihiya lang. Mabait kasi si Ashraf, Kuya Bono. Wala akong masasabi sa ugali niya noon. Pangalawang sumubok kami ay sa sarili na naming bahay sa Alcor. Nag-try din ulit kami pero ganun pa rin. Hindi pa rin siya tinitigasan. At never niya akong hinalikan sa labi, Kuya Bono. Never din niyang sinalat man lang ang dibdib ko. Nag-alala na ako noon. Sabi ko baka may sakit siya. Baka kailangan niyang magpakonsulta. Kaya lang, hindi naman niya sinasagot ang mungkahi ko. Hanggang sa nagduda na ako kasi mas marami siyang panahon kay Sayed na best friend niya kaysa sa akin. Lagi silang magkasama. Meron pa ngayong maghapon at magdamag silang 2 sa Masraa. Andun din si Imad, yung Afghani na driver/katiwala sa Masraa. Iba na ang takbo ng isip ko noon, Kuya Bono. Baka bakla si Ashraf at baka may relasyon sila ni Sayed. Hindi ako ganun ka-judgmental, Kuya Bono. Lalo na't hindi mo sila makikitaan ng kabaklaan sa mga itsura nila. Nag-gym pa nga sila eh. Malalaki ang katawan nila at balbasarado sila. Pero nag-aahit lang. Mga gwapo sila. Ano ba namang panama ng mga artista nating lalaki dito sa Pilipinas kumpara sa mga itsura nila? Hunk na hunk sila. Maging si Imad, actually, napakagwapo din. Pero iba ang kagwapuhan ni Imad. Ang features ng mukha niya ay parang mga tauhan sa pelikula ni Jesus Christ. Malaki din siyang tao at malapad ang katawan niya. Pero mas may edad siya kesa sa amin. Noong magbakasyon sa Europe ang magulang at nakababatang kapatid ni Ashraf na si Samay, nag-abroad din siya sa Thailand kasama si Sayed. Pero binili niya ako na huwag kong sasabihin sa magulang niya na umalis din siya. 3 linggo noon, Kuya Bono, na mag-isa ko lang sa bahay. Paminsan-minsan ay nagpupunta si Imad para manghingi ng bigas at groceries. Hindi pa ako marunong mag-Arabic noon, Kuya Bono, kaya hindi ko gaanong makausap si Imad. Tatanungin ko sana siya tungkol kay Ashraf. Noong mga panahong yun kasi, Kuya Bono, ay talagang hindi na ako masaya at nagsisisi na ako sa biglaan kong pagpapakasal kay Ashraf. Oo, okay naman ang buhay ko. Mabait si Ashraf, hindi madamot sa pera. Pero babae ako at gusto kong magkaanak. Paano ako magkakaanak kung hindi naman niya ako sinisipingan? Nagsisi talaga ako, Kuya Bono. Akala ko talaga magiging maligaya ako sa piling niya kasi ginarantoran ni Papa na mabait talaga si Ashraf.
Isa pa, noong nagtatrabaho pa ako, nanligaw talaga si Ashraf na parang Pinoy. Tuwing Friday, dumarating siya sa trabaho ko at may dalang bouquet of red roses at mamahaling chocolates. Idagdag mo pang masama pa rin ang loob ko noon kay Jerby at naisip kong swerte ko kasi si Ashraf ang natagpuan ko bilang kapalit ni Jerby. Dahil nga doon, noong mag-propose siya ng kasal, pumayag na kami ni Papa. At yun nga, ikinasal kami. Naging sobrang nakakainip ang buhay ko sa Qatar. Lalo na noong umalis na sina Manang Carol at lumipat sila ng Dubai. Dati nung nasa Qatar pa sila, tuwing day off ni Manang Carol o ni Mildred ay nakakaalis ako. Nagpupunta ako sa kanila at hinahatid pa ako ni Ashraf. Pero nung wala na sina Manang Carol, wala na rin akong outlet at ilang beses kong naranasan ng mamasyal sa Doha nang nag-iisa. Hindi ko makakalimutan ang isang araw ng Biyernes noon na mag-isa talaga akong namasyal. Nilakad kong mag-isa mula City Center hanggang sa National Museum. Pasyalan talaga ang lugar na yun, Kuya Bono. Babaybayin mo lang ang Corniche. Nakaabaya ako kapag namamasyal ako kasi medyo conservative si Ashraf. Alam mo yung pakiramdam, Kuya Bono, na nasa ibang bansa ka at nagbabaka sakali kang makatagpo ng bagong kaibigan. Pero napakahirap kasi hindi naman ako magaling mag-approach ng mga total stranger kahit pa kabayan. Sobrang nakakalungkot, Kuya Bono, na may asawa ka nga pero hindi mo lagi nakakasama kasi parang may sarili siyang buhay. Sa sobrang pagkadesperada ko noon, Kuya Bono, na maging maligaya sa buhay ko, ay naisip ko si Jerby. Actually, hindi siya nawala sa isipan at puso ko. Pero noon ay nagawa kong magtanong kay Auntie Marie tungkol kay Jerby. Isang araw noon na tumawag ako kay Auntie. May asawa na ba siya, Auntie? Wala pa yata. Minsan nakikita ko dito eh. At saka lagi kong nakakakwentuhan ng nanay niya. Wala namang nababanggit na ikinasal na si Jerby. Bakit ba? Wala po, Auntie. Naalala ko lang siya. Eh di, hanapin mo kaya sa... Ano na nga yung sa internet? Baka may ganun siya. Facebook po. Oo, hanapin mo para makumusta mo. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay medyo sikat na ang Facebook matapos biglang mawala ang Friendster. Kaya lang, hindi pa smartphone ang gamit ko noon pero alam kong may Facebook account ako na ginawa ko lang noon sa isang internet cafe sa Maynila bago ako mag-flight papuntang Qatar. Mabuti na lang at nabuksan ko ulit ang aking account. Birthday ko lang naman kasi ang password ko at pangalan ko lang ang email address ko. May computer at internet sa Ashraf sa bahay kaya sinubukan kong hanapin sa Facebook si Jerby at napangiti ako nung makita ko ang account niya. Nangilid pa ang mga luha ko noon, Kuya Bono, nung makita ko ang mga pictures namin ni Jerby doon na hindi ko alam na iniligay pala niya sa account niya. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay bumalik ang pag-ibig ko kay Jerby at bumaha ang puso ko sa pagkasabik sa kanya. Agad ko siyang minessage sa Facebook, Kuya Bono, pero ilang araw na ang dumaan ay wala naman siyang reply. Pero noon, Kuya Bono, ay nakabuo na ako ng plano. Iiwanan ko na si Ashraf. Uuwi na lang ako ng Pilipinas at susubukan kong makipagbalikan kay Jerby. Dumating ulit yung pagkakataong
nag-abroad na naman sina Jerby. Buong pamilya actually, sila ay nagpunta naman sa Amerika. Ikinasal ang isang kamag-anak nila sa isang Amerikanang taga New Jersey, California. Biyanan kong babae ang kumausap sa akin noon na isasama nila si Ashraf kung papayagan ko daw. Wala namang option, Kuya Bono, na kasama din ako, kaya't ano pang gagawin ko kundi ang umuo na lang. Isang buwan sila doon, Kuya Bono, kaya't isang buwan na naman akong mag-iisa. Buti nga si Papa kasama nila. Kasi that time, Kuya Bono, ay kay Samay nagtatrabaho si Papa. Driver, messenger si Papa noon kay Samay. Siguro nasa 5 araw na sina Ashraf sa Amerika nung dumating si Imad, at nung araw na yon ay hindi lang Assalamualaikum, Ros at Akel ang narinig kong salita sa kanya, kundi how long Ashraf and Amriki. Natigilan ako ng Kuya Bono kasi marunong pala siyang mag-English. Dati-rati kasi, dati na akong sasabihan ni Ashraf na darating si Imad para kumuha ng bigas at groceries niya. Kaya naman inihahanda ko kaagad ang bigas at groceries. At kapag may nag-doorbell, bubuksan ko lang ang gate, papasok si Imad, iikot sa kusina at doon ay kukunin niya na ang kailangan niya. Bago aalis ay maririnig mo ang syukran at masalama. Pero nung araw na yon ay nakaringgan ko siya ng ilang English words at nagtaka ako kaya tinanong ko siya, "You can speak English?" "Only little." Nakangiting sagot niya. "Okay, Ashraf stays in America for 1 month. Sabi ko. Okay. Ngiti ulit niya tsaka umalis. Pero after 4 days lang, Kuya Bono, ay bumalik siya. Bagay na ipinagtaka ko dahil pang 1 linggo dapat yung pagkain kinuha niya pero may sadya pala siyang mas mahalaga pero hindi kaagad niya masabi. Paligoy-ligoy siya hanggang sa, "Are you happy with Ashraf?" Napatitig ako sa gwapong mukha ni Imad noon. "You not loving Ashraf? Also him, sa?" "No, Imad. I'm not happy with Ashraf." Sagot ko. "I know. And if you want, let's do something." Noon ay napatitig ulit ako sa mukha ni Imad, Kuya Bono. At hindi ko natanggihan ang proposisyon niyang iyon. August 23, 2013, Kuya Bono, ay nasa airport na ako pauwi ng Pilipinas. Inihatid ako ni Imad. Dinaan namin sa bahay ng magulang ni Ashraf sa araya ng mga susi ng bahay namin sa Alcor. Inihabilin ko to sa mga kadama o katulong nilang Ethiopians. Halos lahat ng gamit ko, Kuya Bono, ay dinala ko kasi hindi na ako babalik kahit ang mangyari. Sa airport ay hindi ko napigilan ng umiyak. Alam kong mali ang ginawa ko kaya lang hindi lang ako nawalan totally ng pagmamahal kay Ashraf kundi nandiri pa ako. Hindi niya alam na umalis ako kasi nasa Amerika pa sila noon. Nag-iwan lang ako ng sulat sa kwarto namin na alam kong mababasa niya pagdating niya. Alam ko rin na si Papa ang kukulitin nila kapag nalaman nilang nilayasan ko si Ashraf. Pero nakahanda na ako noon kung susundan nila ako dito sa Pilipinas. At iyon nga ang ginawa ni Ashraf, Kuya Bono. Mahigit 1 buwan pa lang ako dito sa Pilipinas noon ay dumating siya.
At noong panahong iyon ay nagkakamabutihan na ulit kami ni Jerby. Ikatlong araw ko pa lang kina Auntie Marie nung dumating si Jerby. Nabalitaan daw niyang dumating ako kaya naglakas siya ng loob na puntahan ako. Nagtatrabaho siya noon sa Tugigaraw. Doon din siya nagkakasera at tuwing Sabado ng gabi ay umuwi siya sa magulang niya. Noon palang gabing yon ay naisalaysay ko na sa kanya ang naging buhay ko sa piling ni Ashraf at ang dahilan kung bakit ko siya iniwan. Akala ko pagtatawanan ako ni Jerby pero nakita ko sa mukha niya ang awa para sa akin. Noon din ay umamin siya na may girlfriend na daw siya pero hindi niya gaanong mahal at handa raw siyang iwanan ito kung tatanggapin ko ulit siya. Sinabi ko sa kanya na isa siya sa dahilan kung bakit pinili kong umuwi at magbakasakaling baka pwede pa kami. Inamin niya sa akin, Kuya Bono, na sumama ang loob niya sa akin pero hindi niya maitanggi na mahal pa niya ako. Kuya Bono, maling-mali man kasi kasal ako kay Ashraf sa Islam at siya ay may girlfriend at si Jerby ay may girlfriend na noon pero nagkabalikan kami nung gabing yun din. At nagsimula ulit kaming maging masaya kahit na may mga taong alam kong nanlilibak sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Ganon din si Jerby. Hindi niya alintana ang mga naririnig niya mula sa mga tao sa paligid niya. Inaasahan ko noon, Kuya Bono, na isa si Mama sa mga manlilibak sa akin pero wala naman akong narinig sa kanya. Hindi pa kami nag-uusap ni Mama noon kahit na halos magkapit-bahay lang kami kasi kina Auntie Marie ako ulit nakitira noon. Sabi ni Auntie Marie, nagbago na daw si Mama. Pero hindi naman niya ako kinakausap kaya hindi ko rin siya kinikibo. Kahit magkasalubong kami, iniiwas ko na lang ang tingin ko sa kanya. Gusto ko umalis ulit noon, Kuya Bono. Gusto kong mag-apply ng trabaho pero sabi ni Jerby ay tsaka na lang. Susubukan daw naming makapagpakasal, baka pwede pa kasi sa Qatar naman ako ikinasal at sa ilalim naman ng Islam. Ang plano niya kapag kasal na kami, isasama niya ako sa Tugigaraw, doon daw kami titira. Kukuha daw siya ng bahay na hulugan at doon na kami bubuo ng pamilya. Hindi ko maipaliwanag ang kaligayahan sa puso ko noon, Kuya Bono, kasi ni sa hinagap ay hindi ko alam na makakatuluyan ko rin ang first love ko. Napuno talaga ang isip at puso ko noon ng pangarap na ang buhay namin ni Jerby ay magiging maligaya. And when I hold you in my arms, I promise you. Kaya lang, ang bigla ang pagdating ni Ashraf ay nagdulot ng kaguluhan at uncertainties sa mga pangarap ko. At hindi na mabait noon si Ashraf, Kuya Bono. Matapang siya at hindi daw siya papayag na babalik siya ng Qatar na hindi niya ako kasama. Determinado si Ashraf na iuwi ako ng Qatar pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Tinakot niya ako, tinakot ko rin siya. Bigla ding umuwi si Jerby noon at humarap siya kay Ashraf at kahit mas malayong malaki si Ashraf ay hindi nagpakita ng takot si Jerby. At alam kong nakadama ng takot si Ashraf noon pero nagbanta siya. Sinabi niyang babalik siya kinabukasan at magsasama siya ng pulis. Dala daw niya lahat ng katibayan upang patunayang asawa niya ako at karapatan niyang iuwi niya ako sa Qatar. Noon, Kuya Bono, ay tinanong ko siya kung bakit gusto pa niya akong iuwi. Sinabi ko sa kanya na walang kwenta ang pagsasama namin bilang mag-asawa dahil hindi niya ako sinisipingan. Sinabi ko rin na gusto kong magkaroon ng anak.
Ang sabi niya, gagawin na raw niya ang obligasyon niya para sa akin, pero ang sabi ko, hindi niya kayang gawin yun. Ang sabi ko pa sa kanya, you better go back to Qatar without me, Ashraf. Just leave me alone. No, I will not go back to Qatar without you. I will do everything to take you home. Wala siyang nagawa nung araw na yon. Umalis siya. Bumalik siya ng lalo kung saan siya naka-check-in noon. Pero nangako siyang babalik siya kinabukasan at kukuha ng tulong sa otoridad. Kinagabihan, Kuya Bono, ay tumawag sa akin si Papa. Pero hindi upang kumbinsihin akong sumama kay Ashraf, kundi upang sabihin na uunawaan niya ako at suportado niya ako sa desisyon ko. Kinabukasan nga, Kuya Bono, ay dumating nga si Ashraf at may kasamang pulis at isang abogado na taga-Tuigaraw. Hinarap namin sila at ipinamukha nila sa akin na wala akong karapatang tumanggi. Hindi ako nagsalita o nagpaliwanag sa kanila dahil iniisip ko ang kapanganan ni Ashraf. Tinawag ko siya at sinabi kong mag-uusap kami sandali sa kwarto ko. At noon, sa loob ng kwarto, ang sabi ko sa kanya, I know, you only want me to go back because your parents will not support you again. I know you don't love me, Ashraf. So just leave me alone. Go back to Qatar. No, I will not do that. Madiin niyang sagot. Noon, Kuya Bono, ay napilitan na akong ilabas ang alas ko. Kinuha ko ang digicam na ibinigay sa akin ni Imad. Pero ang lahat ng laman noon ay dati ko nang nailipat sa aking netbook o maliit na laptop. Binuksan ko ang digicam at ipinakita ko sa kanya ang mga malalaswang video at pictures nila ni Zayed na palihim palang kinukuhanan ni Imad noon. Nanlaki ang dati ng malalaking mata ni Ashraf nung makita niya ang video na pinakita ko. Then sinabi ko na kami lang ni Imad ang nakakaalam ng tungkol doon. Tapos tinanong ko siya, Ashraf, do you want me to show this to the police and to your parents? No, please no. Sabi niya sabay ang pagtangkang agawin sa akin ang digicam pero inilayo ko ito sa kanya. Give me that camera, please. No, Ashraf, it's not as simple as that. I will pay. I will buy that. Tell me how much. At noon nga, Kuya Bono, ay nagsimula ang negosasyon namin ni Ashraf. At kinabukasan ay lumuwas siya ng Maynila dala ang digicam na bigay ni Imad sa akin. Ang digicam na yun, Kuya Bono, ay may kapalit noong kunin ko mula kay Imad. Passport niya na kinuha ko sa taguan ni Ashraf para makaalis na rin siya, hindi upang umuwi ng Afghanistan kundi upang lumipat lang sa ibang Middle East country. Pero hindi lang yon ang naging kapalit, Kuya Bono, kundi katawan ko din. Hindi niya ako pinilit. Inaamin ko, sabik ako noon at napakagwapo ni Imad para tanggihan ko. At hindi lang minsan nangyari yun, Kuya Bono, kundi 5 beses. At noong umalis si Ashraf pabalik ng Qatar, ramdam kong malaya na kami ni Jerby na makapagbalikan. Nagsimula na kaming magplano ulit, pero nalaman kong buntis ako. Gamit ang siyam na pitikit, tig-3 pitikit sa magkakasunod na 3 araw, positive lahat. Buntis nga ako pero hindi si Jerby ang ama, hindi rin si Ashraf. Sino pa ba? Kundi si Imad. May asawa at isang anak si Imad sa Iran.
Mga dati silang Afghan refugees na lumikas lang sa Iran mula sa kanilang magulong bansang Afghanistan. Mahal ni Imad ang asawa at anak niya kaya't hindi ako nagtangkang magkaroon kami ng relasyon. At isa pa, buo na ang loob ko noon na umuwi na lang ng Pilipinas at iwanan na si Ashraf. At susubukan ko nga makipagbalikan kay Jerby, baka sakaling pwede pa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Jerby noon ang pinagbubuntis ko. Actually, wala akong pinagsabihan. Kahit kay Papa at kay Auntie Marie, hindi ako nagkwento. Gulat na gulat si Jerby nang bigla akong makipag-break sa kanya. Bakit? Tanong niya. Jerby, makakatagpo ka pa ng babaeng mas karapat-dapat sa'yo. Nori, wala akong ibang gusto kundi ikaw. Iniwan ko nga si Arian dahil sa'yo eh. Kahit naghahabol siya ngayon kasi... Kasi ano? Wala. Nori, wag mo akong iwanan. Handa akong harapin lahat para sa'yo. Kasi ano, Jerby? Bakit ka hinahabol ng ex mo? Saglit na sinalubong ni Jerby ang mga mata ko noon. Pero yumuko din ito matapos niyang sabihing buntis daw siya. Ikaw ang ama? Oo. Okay. Buntis din ako, Jerby eh. At hindi ikaw ang ama. So saan ka pa? Muli niya akong tinitigan, Kuya Bono. May pagdududa sa mga mata niya. Hindi rin sa Ashraf ang ama, Jerby. Iba. Sinasabi mo lang ba yan para layuan kita? Ako ang lalayo, Jerby. Kasi nahihiya ako magbuntis dito na wala namang ama ang isisilang ko. Saan ka pupunta? Hindi mo na kailangang malaman. Balikan mo na lang yung ex mo. Ako nang bahala sa sarili ko. Salamat na lang sa pagmamahal mo. I love you. Goodbye. Noon nga, Kuya Bono, ay umalis ako ng Cagayan at noon ako nagsimulang maging driver ng sarili kong buhay. Pumili ako ng isang lugar na malayo at wala akong kakilala. Lugar na simple at payapa kung saan ako makakapagsimula ulit ng panibagong buhay. June 19, 2014, noong isilang ko ang anak ko. Babae, Kuya Bono, at napakaganda. Halatang hindi Pinoy ang kanyang ama. Dito ako napadpad sa isang probinsyang nasasakupan ng CAR o Cordillera Administrative Region. May sapat akong pera noon dahil dati naman akong may pera noong umalis ako ng Qatar. Plus, binili pa nga ni Ashraf ang digicam na ibinigay ni Imad sa akin sa malaking halaga. Noong una ay umupa lang ako ng maliit na bahay. Nagpaskil ako sa labas na naghahanap ako ng kasambahay kasi naging busy ako sa pagbubukas ng maliit na negosyo. Nakatagpo na rin ako ng mga kaibigan na siyang umalalay sa akin, lalo na nung mga anak na ako. Nung okay na ako, Kuya Bono, matapos akong mga anak ay nag-concentrate ulit ako sa negosyo hanggang sa dumating ang mga lalaking nagpakita ng motibo. And after 2 years mula nung isilang ko, ang anak namin ni Imad ay pumili ako ng nasisiguro kong seseryosohin ako. Si Jonard ang napili kong mahalin at pakasalan. O Kuya Bono, nakasal kami ni Jonard legal. Mahal niya ako at maging ang anak ko. May maayos siyang trabaho, wala pang bisyo. Kaya swerte ko. Isinilang ko ang anak namin ni Jonard noong 2017. Lalaki naman ang naging baby namin. Taong 2018 noong ma-ospital si Mama kaya umuwi ako noon ng Cagayan dahil sa pakiusap ni Auntie Marie. Kasi noon ay iniwan na ni Tito Fred si Mama.
Actually, ang pag-iwan sa kanya ni Tito Fred ang dahilan ng sobrang pagsama ng loob ni Mama kaya siya inatake ng high blood. Na-paralyze noon ang kalahati ng katawan ni Mama. Pinagamot namin siya ni Papa. O Kuya Bono, tumulong si Papa sa mga gastusin kahit na noon ay mayroon na siyang sariling pamilya sa Bulacan. Inuwi ko si Mama noon dito kasi wala namang mag-aalaga sa kanya sa Cagayan. Pero hindi ko siya directly inalagaan kasi kumuha ko ng mag-aalaga sa kanya. After more than a year ay nakarecover naman si Mama at nagbago. Bumawi siya sa akin at ngayon, Kuya Bono, ay ramdam ko na rin sa wakas na mayroon akong ina. At may mapagmahal na lola ang mga anak ko. ...2019 noong matuntun ako ni Asraf sa Facebook. Hindi ko alam kung paano niya ako nahanap. Wala pa rin siyang asawa at galit pa rin sa akin. Dudusain daw ako ni Allah dahil sa ginawa ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, dudusain din sila ni Allah dahil sa ginagawa nila ni Zayed. Maang-maangan siya, Kuya Bono. Ano daw ba ang ginagawa nila ni Zayed? Ano daw ba ang binibintang ko sa kanya? May pruweba daw ba ako? Noon, Kuya Bono, ay nag-excuse ako sandali sa kanya. Inopen ko ang netbook ko. Nag-play ako ng isang video nila ni Zayed. Tsaka ko pinitsuran din sinend ko sa kanya. At ang sabi ko, "Leave me alone, Asraf." Pagkatapos nun, Kuya Bono, ay blinak niya na ako. Sina Jerby at Arian may 3 ng anak. Kambal ang panganay nila. So kambal pala sana ang mga batang iiwan ni Jerby kung nagpatangay ako noon sa damdamin ko na huwag siyang hiwalayan. Kami naman ni John Hard, okay naman kami. Namumuhay ng payapa at simple at lubos ako nagpapasalamat sa Diyos kasi ipinakilala niya sa akin ang mister ko. Opo, kinikilala at tinatanggap ko po na nagkasala ako sa Islam dahil sa pag-iwan ko kay Asraf. Pero alam kong kasinlawak ng langit ang pangunawa ni Allah at noon pa man ako nagsisi at humingi ng tawad sa Kanya. Sa mga Muslim na nakikinig, sana ay nauunawaan din niyo ako. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at pasensya ka na lang kung maiksi lamang ito dahil sa totoo lang ay marami po akong pinagkakaabalahan sa ngayon. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Nori Ann.